Hi everyone! Sabayan niyo kami sa aming gala ngayong araw. For today's video is igagala namin yung mga bago na dumating dito sa bansang Croatia. So dito pala yung main square. Sa taas to siya. Tapos ayan po yung kasama namin si Sai at saka si Darin. Ginala namin sila kasi si Darin hindi pa nakagala. So, aakyat kami sa taas kung saan kami pupunta doon. So, manood kayo sa video na to kung ano yung makikita nyo sa bansang Croatia. Actually, okay naman yung bansang Croatia talaga kasi open dito. At saka maganda din siya kontra sa Middle East na sobrang init. So, abangan nyo ang video na aming ipapakita sa inyo ngayon. Magiging tour guide ako sa mga bago ngayon na bagong dating dito sa Croatia. Kasi nga hindi pa nila alam yung lugar. So ako, nakastay naman ako dito. Mga 7 months na ako dito. So may alam-alam ako ng unti kahit papano. At least para bago sila ma-deployed, makagala muna sila. Tapos yung isa pala dito na si Sai ay ma-assign siya sa Pula, which is province po yun. So galing ng Zagreb. So mga galing Zagreb to Pula, mga 5 hours siguro yung biyahe. Kaya igagala ko muna sila. Tapos ayan po yung video dito. Sa taas na po ito ng main square. Padlock lover yung ata yung tawag, pero iwan ko kung I'm not sure kasi hindi ko po yun alam. Tapos ayan, nagpa-picture na si Darin. Si Darin po ay galing po pala yan siya ng Saudi Arabia. Actually silang dalawa, pero magkaiba po yan yung dating nila. Si Darin is 23, tapos si Chai mga 27 na po, pero nauna na po na-deploy si Sai kasi hindi siya ma-assign dito sa city, doon siya sa probinsya. So pinadala na pala si Sai ngayon doon, so bumiyahe siya dito, kinuha siya ng driver, tapos sinatid sila doon kasi doon na siya magpa-process ng mga papilis niya like TRC ID, tapos doon na rin siya mag-medical. Si Darin naman is dito lang siya. So actually nag-medical na siya, sinamahan ko. Tapos ayan, nag-picture lang kami doon sa taas kasi maganda yung video. Yung mga tanawin. Yung pinagdalhan pala sa akin dito ay ito po pala yung tinatawag na receiving sa accommodation sa agency namin. So yung agency pala namin is marami silang receiving na accommodation. So dito ako ngayon sa Susbete. Tapos ito sila yung mga bago is kararating lang nila dito sa bansang Croatia. So hindi pa nila alam masyado kung saan gagala. So ako muna yung parang tour guide sa kanila. Charot. Kasi mawala, syempre pag bago ka pa sa lugar, mawawala ka talaga. Tapos yung transportation po dito ay bus at saka tram. So yan din yung mahirap kasi pag bago ka pa, di mo alam kung saan ka bababa. Syempre, so naranasan mo rin yan siya dati. So ituro mo na sa bago para at least maging okay rin yung experience nila dito while waiting sa kanilang trabaho. While waiting po sa aming mga papilis na maging okay na lahat, so once na maging okay na, so lilipat na rin kami ng bagong accommodation sa employer accommodation na talaga namin, which is doon na kami permanent. Kung saan kami ma-assign, doon din malapit-lapit yung accommodation mo. So depende po yan. Tapos itong is receiving lang po ito. Tapos pagkatapos nun, gumala kami ng park. Tapos nag-ihaw-ihaw kami doon. Kasi nga parang despedida ni Sai kasi aalis na siya papuntang Pula. Tapos ayan, nag-ihaw-ihaw kami. Minarinit na namin yan siya kagabi. Tapos pwede pala dito may
ihawan pala dito. So, pwede ka ditong grilled ng mga ganito, yung ihaw-ihaw. So, marami pala kami ditong pumunta kasi yung friend ni Sai dati, kinontak nila, tapos ayun, nagkita-kita sila, yung parang banding na, kasi may kasama silang katrabaho nila dati sa Saudi Arabia, which is dito na rin nauna sa kanila. Tapos ayan, nagkita-kita, tapos nagbanding, tapos nag-ihaw-ihaw kami ng baboy at saka yung grilled chicken. Tapos may hotdog pa nga. Yan si Sai, hinihiwa na niya yung mga niluluto. Tapos ako yung taga paypay dyan. Tapos si kuya. Basta marami pang iba. Tapos yan, ang sarap ng kain namin kasi mag-bodle fight kami. Tapos actually dito sa park na ito is maraming mga tao kasi may para siyang festival sa mga halaman. Parang doon nagbibenta ng mga klase-klaseng halaman. Tapos ayan na po yung kuan namin, grilled pork, barbecue na basta grilled baboy siya. Ang sarap niya. Tapos may manok din. Nagdala pala si kuya. Tapos ayan, pagkatapos ng pork, tapos inihaw na namin yung manok. Tapos na kumain na rin kami niya, nag-bodle fight lang kami doon. Okay naman din doon, at least wala naman din masyadong tao. Pero kailangan mong linisin. Ayan po yung namin, bodle fight. Pero trash bag lang po yung nadala kasi wala pong dahon dito. Tapos malinis naman yan siya, hindi yan siya ginamit. Tapos para isahan na lang, para isang tapo na lang din sa mga basura namin pagkatapos para hindi na kami mahirapan. Diyan na lang namin nilagay. May mga babae pa rin kami mga kasama dito. So marami din para kami, mga 8 ata. Tapos pagkatapos nun, umuwi na rin kami ng mga kasama namin kasi yung accommodation namin is malayo-layo pa po. Mga 1 hour po yung biyahe kasi 2 sakay kami. Sasakay kami ng bus, tapos sasakay kami ng train. So, yun yung mahirap. Pero at least, alam namin yung ruta kung saan kami uuwi. Actually, yung park na to is marami talagang tao dito kasi yung mga tao dito, usually pagka weekend, Sunday at Saturday, mga family-oriented din ito. Tapos ayan po, ang dami ding tao dyan. Kasi may mga kainan din dyan sa park. Tapos may mga kapihan. Tapos ayan po yung mga bulaklak nila dito. Ang ganda ngayon kasi actually pa summer na dito. Kaya ayan, nabuhay na yung mga halaman nila. Iba-ibang mga bulaklak po. Tapos ang lawak ng mga kuan dito ng park na to. Tapos andyan po si Daki. 2 Daki po na nakita ko dyan. Tapos yung parang nainitan na sila kasi mascot kasi yung 2 Daki. Tapos pumunta na sila dun. Magbibilang daw yan sila ng pera. Charot. Parang magbilang nga sila ng pera. Pero sa feel ko yung parang ang init na ng coat nila. Kaya pumunta sila dun. Magpapahinga na sila kasi matagal na sila dun. Actually may bayad pala yun or donation pag magpa-picture ka dun. Tapos tingnan mo yung video, ang ganda ng mga flower nila. Ang lawak ng na to, ng park. Pwede ka dito mag-exercise, tapos may mga playground ng mga bata. Tapos pwede kayo mag-ihaw-ihaw with family. Actually ang raming tao dito na nagpipiknik every Saturday, Sunday. Usually summer, ang raming tao dito sa Bundik Park, which is malapit lang po ito sa Glabni. 2 station. Tapos pagkatapos noon is pumunta na kami ng airport kasi sinundo namin yung luggage ni Sai, yung na-hold na luggage niya na ibalik sa Saudi Arabia kasi sa kadahilanan ng pagdala niya ng power bank. So ayun, binalik sa Saudi. Tapos nauna na lang siya dito sa bansang Croatia.
Kasi nga na-hold. Tapos, iwan ko kasi kung nakita siguro sa x-ray na parang iba siya kaya na-hold yung bag niya. Pwede pala yun. Tapos pinadala lang nila mga sa next na flight. Mga 3 araw. Tapos sinundo namin dun sa airport para makuha yung mga gamit niya. Actually na-stress na si Sai kasi nga yung gamit niyang nadala niya is yung hand carry lang niya, which is ang liit lang nun. Tapos sabi niya sana makuha